Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantala'y sila'y kumain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis, at matapos magpasalamat, ay binigay sa kanila, at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo pagkatapos ng Pentecostes. Ito'y tinatawag natin kapistahan ng ating Pong Hesus Nazareno na siya yung hinirang na paring walang hanggan at dakilang pari. Kung atin pong tingnan ang ating mga pagbasa, mayroon pong isang salita na nag-ugnay sa lahat ng mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, mayroon pong salita na tipan. Ganon din sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 14. Ang unang pagbasa natin ay mula sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 31, verso 31 hanggang 34. At sa verso 31, nakasulat doon sa orihinal na pagkasulat sa lumang Hebreo, breath. Ang breath, ibig sabihin tipan o kasunduan, na kung saan ang isang pare ng mga Hudyo ay mag-alay ng isang tupa at ito ay hatiin sa dalawa. Ang isang kalahati ay para sa kay Yahweh na Diyos at ang kalahati na ay para sa tao. Ito ay breath. At dito naman, naulit ito sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 14. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 24, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Marcos. At nasabi niya, kung sa lumang tipan ay tinatawag na breath ang tipan, sa bagong tipan, diatheke. Kaya sinasabi sa versikulo 24, Kapitulo 14, Ebanghelyo ni San Marcos, haima mo, tes diatheke. Ito ang aking dugo ng tipan. Kung titingnan natin sa Latin, na nasalin kasi ito sa Latin, ang Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 14, verso 24, sanguis meus novi testamente. May nanagdag na novi. Ang novi ay bago, na hindi po nakasulat sa orihinal na pagkasulat.
Ano man ang kaibahan, narito pa rin ang tunay na mensahe na nag-aalay ang isang pare, gaya halimbawa ni Melchizedek, nag-alay siya ng alay sa panahon ni Abraham, at ang alay ni Abraham na tupa pangbayad sa kasalanan at mga alay pasalamat ni Abraham ay hinati at naalay sa Diyos. Sa ating Ebanghelyo, hindi na ang tupa na hayop ang naalay. Mismo ang ating Panginoong Hesus ay siya na ang tupa na hatiin, diatheke. Siya na ang testamento na kung saan ang paghati sa kanya ay napahayag po. Dahil una, kinuha niya ang tinapay at sinasabi niya, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Pagkatapos, kinuha niya ang alak, ito ang aking dugo. Kapag ka nahati, nawala ang dugo sa katawan, ito yung isang sakripisyo at pag-aalay. Kaya tinatawag ang ating banal na misa na Eucharistia. Eucharistin, ay salitang Grego, pasasalamat. Sapagkat nagpasalamat tayo at nag-alay ang ating Panginoong mismo, siya na ang pare na dakila, siya pa ang inaalay na tupa para sa atin. Dahil hindi po sapat anumang inaalay natin, sarili man natin inaalay, na bayaran ng ating mga kasalanan. Isang tunay na Diyos at isang tunay na tao ang siyang tapat na at minsana na mag-alay bilang isang dakilang pari at pari na sa walang hanggan upang tayo ay matubos, upang tayo ay maligtas at ang kaligtasan natin ay magdulot ng panibagong buhay noon hanggan sa kalangitan. Kaya nga, tinatawag ang ating Panginoong Hesus sa kapistahang ito na siya ang pare na eternal, walang hanggan, at dakila na pare. Ang mga pare ay mayroong dalawang klase. Yung tinatawag na may ordinasyon at pangalawa, yung pangkalahatan. Ang may ordinasyon, ito po yung mga pare na kagaya sa amin na naordinahan ng isang obispo upang mag-alay ng mga alay at ang lahat ng tao ay pamunuan ng pare na mag-alay ng kanyang sarili. Nagpunta po tayo dito sa Eucharistia dahil nakiisa tayo sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon. Isang sakripisyo upang tayo'y maligtas. At tayo ay kabahagi. Ang unang bahagi ay tinatawag na liturhiya ng salita upang tayo turuan ng Panginoon na naugnay tayo sa kanyang mga turo at mabusog tayo sa kanyang pangangaral. Ang panglang bahagi ay ang pakikinabang. Ang tinatawag dito, liturhiya ng Eucharistia, pasasalamat, na kung saan sa ating pagtanggap sa katawan ng ating Panginoon, yung nasaan nyo na tinapay na ostya nakita ninyo, hindi na po yan tinapay at ostya. Yon ay katawan ng ating Panginoon. Sapagkat ayon pa ni Santo Tomas de Aquino, mayroong transubstantiation, ang pagbabago ng tunay na isinsya sa tinapay upang ito hindi na tinapay, naging presensya na banal, naging presensya ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At ito'y inuulit-ulit. Ang mensana na alay ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo na ating napakinggan ay inulit-ulit natin upang tayo ay magkaroon ng mabuting alaala na hindi madali ang kaligtasang nakamit natin. Tayo'y nabinyagan lang pagkatapos tayo makiisa sa Eucharistia, pero ang ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang paghihirap sa cross. Nag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. At nabuhay siyang muli. Ang kanyang pagkabuhay muli ay ang pagpatupad sa kanyang pangako
na ang kaligtasan ay paghanda sa atin na kanyang pag-akyat. Ipaghanda tayo ng luklukan sa kalangitan na nabuksan ang langit na noon ay nasarado, nabuksan na dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya ang pagiging dakilang pari ng ating Panginoong Hesus, hindi po madali. At ang ating pagpunta sa banal na misa, hindi po na madali lang nang punta tayo dito at manalangin. Kailangan na bahagi tayo sa dakilang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, sa dakilang alay na ginawa ng ating Panginoon, sa pamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabalik sa Diyos. Kaya nga tinatawag sa mga tradisyon na teshuvah. Teshuvah, isang lumang salita na Hebreo, balik sa Diyos. O kaya sa Grego, metanoia, pagbabago. Narito tayo, babalik sa Diyos at nagkaroon ng pagbabago upang maging bahagi tayo sa pag-alay ng katawan, pag-alay ng dugo ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya ang dakilang pari. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus na dakilang pari. At dahil sa kanyang pagiging dakilang pari, tayo ay nakabahagi. Una, sa mga nabigyan ng ordinasyon, mga pari, obispo, na kung saan na ordinahan, mayroon ding hindi na ordinahan. At kayo po yun. Ayon pa sa Konsilyo Vaticano Ikalawa, kayo ay mga pari na pangkalahatan. Ibig sabihin, yung pangkalahatan, walang ordinasyon. Pari rin kayo. Dahil tayo ay lahi ng kaparian ayon sa linya ni Melchizedek. Sino po si Melchizedek? Melchizedek ay sa lumang tipan, sa panahon ni Abraham, siya yung banal na pari at hari na nag-alay noon. Ito ay palala sa atin na ang pagpapala sa panahon ni Abraham na ating nakamit dahil sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-alay sa kanyang sarili at tayo nabinyagan sa kanyang pangalan ay salamat dahil naging dakilang pari ang ating Panginoon sa pag-aalay ng kanyang sarili sa atin. Ang ibig sabihin dito, hindi lang basta-basta napupunta tayo sa banal na misa at parang manood o dili kaya kung ano mga panalangin na ating idulog sa Panginoon. Bahagi tayong lahat sa dakilang sakripisyo ng Panginoon. Noong panahon na nagiging Latin na ang lingwahe sa Eucharistia pasasalamat, ang pinakahuli na salita ay ite missa es. Humayo na kayo. Kayo'y, ibig sabihin, mayo na, misa is. Pero dahil ito lang ang naalala ng tao, kay mula sa Eucharistia, nagiging misa. Dahil ang huling salita na Latin ay misa is. Ito ay hindi lang misa. Dahil tayo ay nakatanggap ng ating Panginoon, naging bahagi ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, tayo'y pinadala rin upang dalhin natin ang Diyos sa ating kapwa-tao. Sa modernong panahon na ang daladala nila ay ang mga gadgets na sa modernong panahon. Mga cellphone, mga AI, mga kung anong mga moderno mga gadgets na sila ay kinamalingan ng mga tao dahil sa mga moderno na mga laruan at napalayo sa Diyos. Babalik tayo sa Diyos. Makiisa tayo sa sakripisyo niya ngayong banal na misa at i-disiplina natin ating sarili. Gamitin lang ang ating mga cellphone para sa pagtawag, hindi sa mga paglaro. Dahil makaala-ala pa rin tayo. Nabuksan na ang langit ng ating Panginoon Hesus, hindi sa madali na paraan. Sa kanyang dakilang pagsakripisyo sa buhay, dapat rin handa tayong maging bahagi sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesus Nazareno na tayo'y magbalik loob, mamuhay sa kabutihan at gagawa ng mabuti, magkaroon ng adikain para sa kabutihan ng lahat upang tayo'y mga hinirang na bayan ng Diyos ay para sa kapayapaan, para sa kultura ng pag-ibig
at pagkakaisa upang ang lahat, ang mamumuno ay ang Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.